Magandang good morning sa inyo lahat. Pakibati po ang katabi ng magandang umaga. Kaya ang sinasabi ko sa inyo, hindi na kayo ang paghaharian ng Diyos, kundi ang bansang maglilingkod sa Kanya ng tapat. Mayroon po kaming tumana sa Leonardo, marami kaming naging katiwala, pero maraming hindi nagtagal. Kasi po yung una ay hindi marunong ng regular na oras sa trabaho. Yung ikalawa, mag-asawa naman, lagi po nag-aaway. Yung pangatlo, nako, ay marami pong bisyo, kaya po walang choice kundi sila'y paalisin. Sa wakas, nakatagpo po kami ngayon ng mabuting katiwalang mag-asawa, maaasahan, tapat, mapagkakatiwalaan. Sa Ebanghelyo po, ang tinutukoy na may-ari ng lupa ay ang Diyos. Ang ubasan ay yung bayan ng Diyos. Ang mga pinadalang mga sisingilsan at kukuha ng parte, yun po yung mga propeta na nagpapahayag ng mabuting balita, nagpapaalala na kailangan ay magbalik loob ang bayan ng Diyos sa pangunguna ng mga nandoon. Yung mga Pariseo noon, yung mga eskriba. Pero walang nagiging bunga at ang ginawa nga ay pinatay pa itong mga propeta. Nung bandang huli, si Jesus na pinadala, pinatay pa rin. Kaya ang sabi nga po ng Panginoon, hindi na kayo Israel, hindi na kayo, kundi ang bayang maglilingkod sa Kanya ng tapat. Tayo po lahat ay mga katiwala lamang. Ang Diyos ang may-ari ng lahat. Inaasahan po ng Panginoon na maging mabunga ang ating buhay at ang ating pananampalataya. Tingnan natin. Una, sa personal nating buhay, inaanyayahan tayo ng Panginoon na patuloy paunlarin lahat ng kakayanan at talinong kaloob ng Diyos sa atin. Sabi nga po ng isang manunulat, who we are is God's gift to us. What we make of ourselves is our gift to God. Kung sino tayo, yun ang bigay ng Diyos. Kung ano gawin natin sa sarili natin, yun ang regalo natin sa ating Panginoon. So sa mga mag-aaral, sayang kung hindi mag-aaral. Patuloy mag-aaral upang magkaroon ng bunga ng karunungan. Kung ano man ang ating profession, karpintero man, driver man, teacher man, doktor, abogado, nurse, o kawani ng pamahalaan. Ang mahalaga ay patuloy na umuunlad. Laging nag-i-improve araw-araw sapagkat kapag tayo nag-i-improve, magiging mabisa ang paglilingkod natin sa ating kapwa. Walang katapusan ng growth at pag-aaral. Bukas pa hanggang Biyernes, sa mga pari may retreat. Ano gagawin namin? Magdarasal, mag-aaral para higit na maging maalam sa aming buhay paglilingkod sa inyo bilang mga pari. So yun po inaasahan sa atin ng Panginoon. At sa ating relationships at estado ng buhay, patuloy na dapat umunlad sa pagiging mabuting anak. Nung ako'y teenager, barumbado rin po ako, pero nababago naman yun eh. Pag nagkaroon ng isip at maturity, nababago na ang ugali. At dapat ganun ang mangyari. Pagiging mas mabuting asawa, pagiging mas mabuting ama at ina. Lagi pong may room for improvement at ito ang inaasahan sa atin ng Panginoon na bunga ng ating buhay at pananampalataya. Sa atin pong pamilya, ano ang bunga? Katulad ng sinabi ni Joshua, as for me and my household, we will serve the Lord. Ang isang pamilyang mabunga ay ang isang pamilyang marunong maglingkod. Napanood ko po minsan sa TV ang mag-asawa na nagkwento ng kanilang buhay. Yung kanilang anak ay nakulong, dinalaw nila sa kulungan. Ito pong mag-asawang ito, yung babae labandera, yung lalaki tricycle driver. So nung dumalaw po sila sa kulungan, nagkainan silang pamilya. Subalit habang sila'y kumakain, mamata-mata yung mga 20 ibang nakakulong na parang naiinggit at parang sinasabi, buti pa sila may dumadalaw. Buti pa sila kumakain ng sabay-sabay. Naantig po yung puso ng mag-asawa, kaya po ang ginawa, naglaban ng mas marami itong babae, nagpasada ng mas mahaba itong lalaki para pagbalik nila, meron silang pagkain para doon sa 20 pang ibang nakakulong. At ang kwento po nila, napakasaya nung sila'y magsalo-salo sa lahat. Walang kwenta yung ginastos nila at pinaghirapan kasi po nadama nila kung paano maglingkod at makatulong sa kapwa-tao. Ang bungang inaasahan sa bawat pamilya na tayong lahat ay magkaroon ng buhay paglilingkod.
Sa mga magulang, hindi natin pwede ipagmalaki. Tapos na lahat ng anak ko. Natupad ko na mission ko. Hindi po ganon. Nakatapos na yung mga anak, sana makatulong kayo sa mga hindi makapag-aral dahilan sa kahirapan. Yun ang bunga, ang paglilingkod. Sa ating parokya, madalas po ako nagpapasalamat sa Diyos sapagkat napakaraming bunga sa parokyang ito, highly organized, magagaling ang ating mga leaders, maraming mga volunteers. Nakatutuwa po, kamakailan lang nagkaroon tayo ng kumpil sa pamamagitan ng mga katikista na ihanda ang mahigit 200 bata. Nagkaroon din tayo ng napakasayang Santa Cruzan, tuloy-tuloy ang misa at Bible services sa mga barangay. Pero may bagong turo po ngayon na dapat magkakasabay. Hindi lang yung ating mga pagdiriwang sa loob ng simbahan. Kasabay noon, dapat mayroong evangelization at pag-aaral. At pagkatapos ng anumang activity, dapat ay mayroong paglilingkod na gagawin. Kamukha po ng ating prosesyon ng mga santo at santa na ginanapan ng mga bata. Pagkatapos po ng prosesyon na yon, bawat bata, nagdala po sila ng groceries para sa mga mahihirap. Yun po yung paglilingkod. Nung Santa Cruzan po, dami-daming alay. At ngayon po yung mga alay na yon, mga biscuits, mga dilata, dadali naman po ngayon yon sa mga kapatid nating nasa bilangguan. So ito po yung bunga, ano po. Kailangan po may nangyayari na paglilingkod sa ating pamilya at sa ating parokya. Lawakan natin ng konti. Puntahan po natin ngayon ang ating bansa, ang ating bayan. Ang bunga ng pananampalataya ay isang bayang may katapatan. Isang bayang may paglilingkod, isang bayang may kapayapaan, katarungan at kaunlaran para sa lahat. Ano ang saysay ng pananampalataya natin kung hindi binabago nito ang ating lipunan? So unti-unti po itong mga gospel values ang siyang dapat nag-ahari sa ating lipunan. Kaya po inaanyayahan tayong lahat na lagi nag-iisip, nakikiisa, nagmamatsyag. Ano po? Pinag-iisipan natin ang pagtaas ng presyo ng halos lahat ng bilihin. Ang paglobo ng utang ng ating bansa. Na ngayon po, nag-research ako, ang utang natin ngayon ay 14.5 trillion. Ang ibig sabihin nito, lahat tayo, bawat isa sa atin, meron na tayong utang na 125,000 bawat isa. Pag ipinanganak yung bata, mayroon na ring utang na 125,000. So kailan po nag-iisip tayo, nagdarasal, kumikilos bilang mga mamamayan. Bumababa din ang growth rate ng ating bansa. At nadidinig nyo yung issue ng confidential funds. Sana po, hindi lang tayo nakikinig, kundi pinag-iisipan natin, saan ba talaga ginagamit ang confidential funds? Ito po'y bahagi ng ating concern. Sapagkat darating na naman ang halalan, meron tayong babatayan ng pagpili ng ating mga pinuno. Hindi batay lang sa impression, sa propaganda, kundi batay sa mga nararanasan natin bilang mga mamamayan ng Pilipinas. At bahagi po ito ng pananampalataya. Kasi po, dinadasal natin lagi, mapasa amin ang kaharian mo. Ang paghahari ng Diyos, hindi lang naman sa puso ng tao. Ang paghahari ng Diyos ay dapat sa lipunan na ating ginagalawan. Ito ang mga bungang hahanapin sa atin ng Panginoon at tayo ngayon ay manalangin. Panginoon naming Diyos, marami kang ipinagkatiwala sa amin. Ang aming sarili, ang aming pamilya, ang aming parokya, ang aming bansa. Naway mapaunlad namin ang lahat at magkaroon ng masaganang bunga ang lahat ng ipinagkatiwala mo sa amin. Amen.